Nagsimula ang kwento sa isang matapang na pagsalakay ng Red Clan sa isang hideout ng mafia. Sa ilalim ng utos ni Makoto, kasalukuyang nagtitipon ang mga miyembro ng Red Clan upang maglunsad ng sorpresang pag-atake sa pugad ng kalaban. Gumamit sila ng iba't ibang estratehiya at nakipagtulungan sa paglusot. Nag-disguise ang isa bilang delivery man ng pizza para linlangin ang gwardya na buksan ang pinto. Sa sandaling binuksan ito ng bahagya ng gwardya, ang iba pa na kanina pa nakakubli sa anino naghihintay ng pagkakataong maka-ambush ay agad na lumabas upang putulin ang kadena. Nang matanggap ang utos, agad na tumalon si Yato, naglunsad ng direktang pag-atake sa mga bintana at ilang sandali lang ay natalo na niya ang lahat ng mga smuggler. Ang kanilang layunin ay hindi upang sakupin ang teritoryo o ari-arian, ngunit upang subaybayan ang isang partikular na individual na bumili ng mga armas mula sa organisasyong ito. Gayunpaman, ang hindi magandang kalidad na larawan ay humadlang sa boss na makilala kung sino ang bumibili. Si Makoto kasama ang kanyang mabigat na supernatural na kapangyarihan ay pinangunahan si Ana, isang batang babae na may kakayahang makita ang lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang mga pinakamadilim na puso na bumagsak sa pader upang bumagyo sa loob. Lumapit si Ana sa amo ng mafia para gamitin ang kanyang kakayahang kumuha ng impormasyon. Gayunpaman, nakakadismaya ang resulta na walang alam ang boss tungkol sa taong hinahanap ng Red Clan. Nang walang dahilan upang magpatuloy, iniligtas ng grupo ang amo at umatras. Ang mga taong ito ay hindi kailanman gumamit ng pintuan sa harap, sa halip ay nagbubuta sa mga pader ng mga tao upang makatakas. Sa sandaling iyon, dumating na ang Special Task Force dahil masyadong matindi ang kaguluhang dulot ng Red Clan. Kung tutuusin, krimen pa rin ang pagpasok sa bahay ng isang tao. Hinarap nila ang isa pang mabigat na karibal na grupo na tinatawag na Blow Clan, na kilala rin bilang Special Forces, sa ilalim ng utos ng Blow King Munakata. Tumaas ang tensyon, ngunit hindi nagpakita ng takot ang Red Clan. Ipinahayag ni Makoto na lalabanan nila ang mga taong ito hanggang sa wakas ng walang pag-aalinlangan. Walang pagkaantala, tumalon siya pababa mula sa mataas na palapag at mula sa loob ng kanyang katawan ay sumambulat ang isang nakakatakot na kulay rosas na apoy. Gumamit ang mga blues ng mga aparatong pangsukat upang sukatin ang kapangyarihang pinakawala ng ikatlong hari, si Makoto. Ang kanyang lakas sa sandaling ito ay umabot sa halos 100% na lumilikha ng napakatinding presyon na nagparamdam sa napakakapal at mabigat na hangin. Lahat ng nahawakan ng apoy ay naging deformed at mapanganib na hindi matatag. Ang apoy ay pumailan lang sa kalangitan na bumubuo ng isang dambuhalang Damocles sword. Ngunit hindi rin madaling kalaban ang blues. Dahil binunot niya ang kanyang espada, hindi sila natakot na makipag-cross sa kanya. Ang kanilang mga miyembro ay sabay-sabay na inilabas ang kanilang mga kapangyarihan na bumubuo ng isang counter-force field na katumbas ng lakas ni Makoto. Patuloy na nagsasalpukan ang mga puwersa ng magkabilang panig ni hindi nagbubunga. Sa kalangitan lumitaw ang dalawang malalaking espada, mga simbolo ng awtoridad ng dalawang hari na hudyat ng matinding paghaharap. Sa kaibahan sa malupit na tensyon ng labanan, ang mga mamamayan sa kalapit na lungsod ay namumuhay pa rin ng mapayapa, pumapasok sa paaralan at nagtatrabaho gaya ng dati. Ang mga mag-aaral ng Ashoka Academy ay direktang dinala sa paaralan sa pamamagitan ng subway. Ang Ashoka ay isa sa mga pinakamoderno at prestihiyosong paaralan sa bansa na napapalibutan ng mga high-tech na produkto at maging mga janitor robot. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay isang batang may pilak na buhok na nagngangalang Yashara, na kilala bilang isang ordinaryong palakaibigan na estudyante na may maraming kaibigan at medyo sikat sa mga babae. Gayunpaman, sa kabila ng mga hitsura, hindi siya partikular na malapit sa sinuman, sapat na ang pagkakakilala sa lahat upang humingi ng pagkain dito at doon. Gayunpaman, mayroon siyang isang malaking pagkukulang. Tumanggi siyang kumain ng gulay at karne lang ang gusto niya. Si Kyukuri, ang kanyang kaklase, sa pagkakaalam nito ay nagluto ng mga pagkain na puno ng mga gulay upang dalhin sa kanya. Ngunit bago pa niya maibigay ang mga gulay, tumakbo na si Yashara sa kung saan. Nakaugalian na rin niyang magnakaw ng pagkain sa cafeteria na pinipilit ang chef na manatiling nakabantay sa lahat ng oras. Madalas na nag-aalala si Kyukuri tungkol sa kanyang labis na gawi sa pagkain. Sinubukan niyang habulin si Yashara para kainin niya ang kanyang lunchbox na puno ng berdeng gulay. Ngunit sa bandang huli, nagawa pa rin ni Yashara na paalisin siya at tumakbo sa itaas na iwan si Kyukuri na kumain ng dalawang lunchbox ng mag-isa. Natitiyak ng kanyang mga kaibigan na si Kyukuri ay dapat umibig, ngunit hindi naniniwala si Kyukuri na one-sided love ang nararamdaman niya para kay Yashara. Ayaw lang niyang mawala ang nakakatawang batang ito na laging misteryoso at hindi mahuhulaan ang mga galaw. Ngayon ay kumakain siya ng tanghalian sa rooftop ng paaralan at narito ang kanyang makinis na puting pusa na nakasunod sa kanya hanggang sa paaralan. Bakit ba ang saya-saya ng mga tao sa school samantalang ako naman parang makukulong ako, bro?
Sa sandaling iyon talagang ninanamnam ni Yashara ang isang mapayapang sandali nang biglang may kakaibang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagulat siya sa paggising na isip pa niya saglit na nagsalita ang pusa. Pagbaba niya sa klase ay nagulat si Yashara nang makitang nagkakagulo ang lahat. Sinabi sa kanya ng isang kaibigan na ang susunod na panahon ay kinansela upang maghanda para sa paparating na pagdiriwang. Dumating din si Kyukuri upang ipaalam sa kanya na ang Student Council ay nagtalaga ng isang gawain kay Yashara dahil lagi niyang nakakalimutang dalhin ang kanyang PDA, isang mahalagang mobile device na kinakailangan upang makapasok at umalis sa isla. Kinailangan ni Kyukuri na sumulat ng mga tagubilin sa pamamagitan ng kamay para sa kanya at pinaalalahanan siyang hanapin muli ang PDA kung ayaw niyang makulong sa paaralan. Ang unang misyon ni Yashara ay bumili ng paputok at ibalik ang resibo sa Student Council. Sa daan hindi inaasahang nakita si Yashara ng mga miyembro ng gang ni Makoto. Nakilala nila na kamukha niya ang taong pinanghuhuli ng Red Clan at mabilis na iniulat ito. Ilang minuto lang ang lumipas yata ang skateboarder na kabataan ng Red Clan ay lumitaw at inihampas ang isang baseball bat kay Yashara. Si Yashara ay likas na umiwas, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Muling sinuri ni Yata at kinumpirma na si Yashara ang target na nagpatuloy sa paghabol. Si Yashara ay humabol sa mga kalye at nagtago sa isang pick-up truck upang kalugan si Yata, ngunit hindi nagtagal may dalawang iba pa na sumugod sa mga motorsiklo at sumalakay na napilitang bumaba si Yashara at tumakbo sa malapit na eskinita. Ang mga miyembro ng Red Clan ay nagpatuloy sa pagtugis ng walang humpay. Sa eskinita ay naghihintay ang isa pang miyembro ng Red Clan at binato siya ng apoy, ngunit sa kabutihang palad ay lumitaw ang isang misteryosong binata, pinawi ang apoy at kasama ang kanyang superpower ay bumuo ng isang air arm na nagpalipad kay Yata sa kalangitan. Tahimik na pinalabas ng misteryosong lalaking ito si Yashara mula sa pagkakakulong. Matapos makatakas, nais ni Yashara na pasalamatan ang kanyang tagapagligtas, ngunit itinutok ng lalaki ang isang espada sa kanyang mukha. Ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang Kuro, retainer ni Haring Ikaijin 7. Ang dahilan ni Kuro sa pangangaso kay Yashara ay ang kanyang paniniwala na si Yashara ay ang pagkakatawang tao ng Demon King. Ayon sa propesya ni Ikaijin na si Ikaijin ay isang hari na may kakayahang makahula. Kasabay nito ang isang video ay na-broadcast sa buong lungsod na nagpapakita ng isang binata na nagpapahayag ng kanyang sarili bilang ang Demon King, ang 7th King, at ang taong iyon ay kamukhang kamukha ni Yashara. Dahil dito hindi ito maitatanggi ni Yashara. Si Makoto, ang pulang hari, ay nahuli na at ikinulong ng Blue Clan na nagpapaliwanag kung bakit naging pira-piraso at hindi planado ang kanyang grupo. Sinubukan ni Yashara na ipaliwanag na ang lalaki sa video ay hindi siya, ngunit ang kanyang mukha na kapareho ng nasa higanting screen ay mukhang lubos na nakakumbinsi. Kaya syempre hindi siya pinaniwalaan ni Kuro. Sinunod lang niya ang utos ni Haring Ikaijin, hindi ordinaryong batas. Napagtantong hindi siya makakatakas, hiniling ni Yashara kay Kuro na mag-imbestiga ng mas mabuti at sinabi na kung hindi tinanggap niya ang kamatayan. Nang marinig ito, binitawan siya ni Kuro para bumili ng oras at makalayo. Si Yashara ay nagsimulang gumawa ng kwento tungkol sa isang nakababatang kapatid na babae na may kanser at ipinahayag ang kanyang pagnanais na huwag hayaan ang kanyang kapatid na babae na isipin na ang kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Sa isang malungkot na ekspresyon, hiniling niya kay Kuro na hayaan siyang magsulat ng isang huling liham. Bagamat ang pagpatay ay hindi nakahadlang kay Kuro, nang marinig ang kaawa-awang kalagayan ni Yashara ay napaiyak siya at nagtanong pa siya tungkol sa kapatid ni Yashara. Humakbang si Yashara para iabot kay Kuro ang sulat na sa totoo lang ay isang hanggal na guhit at hiniling kay Kuro na ihatid ito sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sa sandaling basahin ni Kuro ang sulat ay napagtanto niyang niloko siya, noon ay huli na ang lahat. Gumamit si Yashara ng flare na nakatago sa kanyang bulsa para bulagin si Kuro at tumakas. Matapos makalayo si Kuro, lumabas si Yashara mula sa loob ng isang turtle plush disguise. Ilang gasgas at kahit isang profesional na assassin ay naloko. Pero sa susunod ay baka hindi na siya gaanong swerte. Pagkatapos ng insidenteng ito, naglabas ng manhunt ang gang ni Makoto para kay Yashara na may bounty na 10 milyong yen. Ang impormasyong ito ay naipost saan man sa buong mundo at maraming mga tawag sa telepono ang dumating upang magulat ng mga lead. Ang ganoong malaking halaga ay talagang nakaakit ng maraming tao, kahit na itinuturing ng ilan na ito ay isang scam. Si Ana, ang batang babae na may kakayahang magbasa ng isip at isa pang superpower na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mga marbles upang matukoy ang mga lokasyon, ay tumulong sa kanila na mabilis na makitid kung nasaan si Yashara. Nagpadala si Kusanagi ng isang mass message upang magpadala ng mga tao para sa reconnaissance at hindi niya nakalimutan na balon sila tungkol sa itim na aso. Sigurado siyang hindi kakayanin ng kanyang mga kampan ang laban na iyon. Mula nang lumabas ang balita ng 10 milyong yen na pabuya ang publiko ay agad na natuwa sa pananabik.
Ang halagang iyon ay higit pa sa isang buong taon na sweldo para sa kanila kaya paanong hindi sila matutokso kahit na ang ilan ay nag-iisip na ito ay panloloko lamang ng mga hamire. Nakatago pa rin si Yashore sa loob ng kanyang disguise outfit habang palaipat-lipat kung saan-saan ngunit gusto niyang makasigurado na hindi siya natuklasan. Nang ilabas ni Yashore ang kanyang ulo sa isang eskinita nakita niya si Kuro na hinahanap siya kaya mabilis siyang umatras sa loob para maging ligtas. Pagkatapos noon nasagasaan ni Kuro si Yara ang kabataang skateboarder na may dalang baseball bat. Hinarap ni Yara si Kuro tungkol sa pagpapatakas kay Yashore ngunit biglang sumulpot si Yashore sa isang rooftop na kumakaway sa kanilang dalawa na nagudyok sa kanilang dalawa na mag-away para makuha niya ang isa pagkatapos. Naiinsulto agad si Yara na mainit ang dugo huwag mo siyang biro. Bababay niya ang lalaking ito na may maitim na damit at kakalagkarin si Yashore pabalik sa organisasyon. Sinisingil ni Yara si Kuro ngunit hindi pushover si Kuro. Minamanipulan niya ang kanyang invisible na kamay para hawakan ang semento at binato si Yara ng billboard at durog na bato. Nahuli si Yara dito ngunit gamit ang lakas para itulak ang sarili pataas hinampes niya si Kuro na umiwas at nakalaban sa pamamagitan ng pagpapasabog kay Yara pababa sa lupa. Ipinagpatuloy ni Kuro ang paghabol kay Yashore ngunit nang makarating siya sa rooftop wala siyang nakitang tao doon ay muling nakatakas si Yashore. Sa oras na ito bumalik si Yashore sa kanyang dorm upang ligtas na magtago. Hindi siya mapakali sa kanyang kama iniisip ang pagkakakilanlan ng lalaking kamukha niya sa video na ang kanyang buhay mula ngayon ay mapupuno ng problema. Ang pasang ibinalik niya ay biglang nag-transform bilang isang hubad na babae na nakahiga sa tabi niya. Nagpakilala siya bilang Nico. Nang makita ito natural na namula ang mukha ni Yashore hindi naman siya monghe kung tutuusin. Hindi nagtagal ay natapos ang araw ng pasukan at ang mga mag-aaral na wala sa listahan ng mga kawani ng suporta sa pagdiriwang ay kinakailangang umuwi kaagad. Dahil hindi mahanap ni Kuro si Yashore sinundan niya ito sa paaralan sa pamamagitan ng pagsunod sa emblem na nalaglag ni Yashore ngunit hindi siya makapasok sa loob. Gagamitin na sana niya ang kanyang kapangyarihan para sirain ang buong paaralan nang lumitaw si Kyukiri at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil mukhang kaina hinala si Kuro at kakaiba ang kinikilo sa pasukan curious siyang nagtanong. Agad na binanggit ni Kuro ang pangalan ni Yashore. Nang marinig ang pamilyar na pangalan na iyon pumayag si Kyukiri na i-guide si Kuro sa dorm ni Yashore. Seryosong iniyuko ni Kuro ang kanyang ulo bilang pasasalamat sa kanya walang gaanong tao sa mundong ito na handang tumulong sa iba. Sinabi sa kanya ng kanyang amo at sa gayon ay tunay niyang pinahahalagahan ang mga nag-alay ng tulong sa kanyang mga oras ng kahirapan. Sa sandaling ito ay natarante si Yashore sa biglang pagsulpot ng isang hubad na babae sa kanyang silid. Inabot niya ang mga damit nito ngunit tumanggi siyang isuot iyon dahil sa pagiging pusa pa rin niya. Bukod dito si Nico ay may kakayahang mag-teleport. Sinubukan ni Yashore na iabot sa kanya ang isang kamiseto ngunit nawala siya sa wardrobe. Tawag ng boses ni Kyukiri mula sa labas at nang tumakbo si Yashore palabas ay nakita niyang isinama niya si Kuro. Magalang na binati ni Kuro si Yashore at casual na nagtanong tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para lumipad diretso sa silid ni Yashore at hinugot ang kanyang espada. Nagmamadaling tumakas si Yashore. Nang makitang papatayin na si Yashore humakbang si Nico para harangan si Kuro. Dahil siya ay isang birhen panahihiyang inilayo ni Kuro ang kanyang mukha nang makita ang gayong mapanuksong eksena at sa sandaling iyon sina Yashore at Nico ang pagkakataong makatakas. Niliko ni Nico ang espasyo at lumikha ng isang ilusyon na nagpahaba sa koridor sa kawalang hanggan upang mabili si Yashore ng mas maraming oras para tumakbo. Sa sandaling umalis siya bumalik sa normal ang koridor at nakaakyat na si Yashore. Nang maabuti ni Kuro at sinubukang agawin si Yashore gamit ang kanyang kapangyarihan pinaalis ni Nico si Kuro at gumawa ng isang higanteng ilusyon ng pusa para pigilan siya. Siyempre matala si Kuro at hindi nag-aksaya ng maraming oras sa pusa ngunit salamat dito pansamantala niyang nailigtas si Yashore. Habang tumatakas mabait pa rin si Yashore na tinulungan ang isang batang babae na kunin ang mga nalaglag niyang gamit sa kalye ngunit ang kinahinatnan ng panliligaw ay mabilis siyang naabutan ni Kuro. Nang tila dumating na ang wakas nagpakawala si Nico at nag-ilusyon kay Kuro. Ang nakita niya sa harapan niya ay isang dead-end na kalsada isang maling hakbang at siya ay mahuhulog kapag ang totoo ay nakatayo pa rin si Kuro sa harap mismo ni Yashore. Ngunit sa huli ay parehong na-corner sina Yashore at Nico. Nag-conjure si Nico ng pader para harangan si Kuro at iniisip niya kung paano siya malilinlang ng maraming beses. Sumunod si Kuro sa ilusyon na pader para lang ihampas ang ulo sa isang tunay na nagpahagalpak ng tawa nang hindi mapigilan ni Nico. Palaging alam ni Nico kung paano gumamit ng mga ilusyon para lokohin si Kuro na ginagawang laro ang paghabol sa buong gabi. Lahat silang tatlo ay pagod na pagod ngunit wala ni isa sa kanila ang tumigil. Sa wakas sa sobrang pagod bumalik sila sa kwarto ni Yashore.
Napakaraming kapangyarihan ang ginamit ni Nico kaya walang tigil ang pag-ungol ng kanyang tiyan kaya nagpa siya si Yashiro na ipaghanda siya ng makakain. Nagugutom din si Kuro kaya nag-atubili siyang tinanggap ang pansamantalang tigil na ito. Ang batang Nico ay mapili sa lahat ng bagay at tumangging kumain. Samantala si Kyukiri habang wala ang tatlo dinala ang bag na naiwan ni Kuro. Malaki ang pasasalamat ni Kuro sa kanyang kabaitan at nakuha ang kanyang nakalimutang bag. Sa loob ng bag ni Kuro ay ang kanyang mga kagamitan sa pagluluto at natapos niya ang pagluluto ng isang masaganang pagkain kapalit ni Yashira. Matapos may handa ang pagkain umupo silang tatlo para kumain ng magkasama na pagpasyahan na harapin ang hindi nalutas na mga bagay mamaya. Samantala sa pasilidad ng detention si Blocking Munakata pinuno ng Block Clan ay dumating upang salubungin si Makoto na may hindi gaanong palakaibigan. Natutulog si Makoto at hinawakan ni Munakata ang kanyang ulo at isinandal ito sa dingding upang magising siya para sa pagtatanong. Sa kanilang nakaraang labanan ang sitwasyon ay napaka-tense. Si Munakata ay sumulong at inihayag na si Makoto ay nahuli ngunit si Makoto ay hindi man lang lumaban at kusang loob na itinaas ang kanyang mga kamay upang makoff. Nais malaman ni Munakata kung bakit biglang sumuko si Makoto nang walang kondisyon at hinayaan ang sarili na arestuhin. Nag-aalala si Munakata tungkol sa paggamit ni Makoto sa kanyang kapangyarihan hanggang sa sukdulang limitasyon sa ngayon ang intensity ng kanyang aura ay umabot na sa tuktok nito at kung ang kanyang espada ni Damocles sa kalangitan ay mawawala ng kontrol at mahulog maaari itong magdulot ng isang malaking sakuna tulad ng kagusto na kumitil sa buhay ng libu-libong inosenteng tao. Ipinaliwanag ni Makoto na hinayaan niyang mahuli ang sarili upang mabantayan siya ni Munakata. Kung magpakita siya ng mga palatandaan ng pagkawala ng kontrol si Munakata ang pipigilan siya. Nakaramdam ng sakit si Munakata nang marinig ang ganoong sentimental na kalokohan at bukod pa rito hindi niya kayang gumugol ng 24 na oras sa isang araw sa panunood kay Makoto dahil abala siya at hindi siya laging nakikipag-sparring sa kanya. Pagkatapos nito nakipagpulong si Munakata sa kanyang subordinate na si Seri upang pag-usapan ang mga opsyon. Isinasaalang-alang nila ang paggamit ng mga materyales na lumalaban sa init upang pigilan ang Makoto. Nadama ni Seri na ito ay isang pagkakataon upang patayin si Makoto hanggat maaari para sa mga layunin ng pananaliksik at mga iminungkahing pamamaraan tulad ng pag-iniksyon ng mabibigat na dosis ng mga tranquilizer o muscle relaxant. Labis na nagulat si Munakata sa matapang na planong ito at sinabing mag-iisip pa siya. Ipinagpatuloy din nila ang pagsisiyasat sa kaso ng lalaking kamukha ni Yashira at natuklasan na ang sandata ng pagpatay ay isang uri ng baril na madalas ipagpalit ng mafia. Ang pinuno sa likod ng supply chain na ito ay nawala kasama ang isang truck na may dalang mga pampasabog at sapat na mga armas upang magbukas ng isang tindahan. Seryosong nasangkot ang mga pulis kaya gusto ni Seri na makipagtulungan sa kanila para mangalap ng katalinuhan. Nais malaman ni Munakata ang lahat ng nangyari sa lungsod sa nakalipas na 2 linggo kailangan niyang makita at marinig ang mga bagay mismo upang maniwala na tumpak ang mga ito. Sinubukan din ng asul na angkan na sugpuin ang mga video na naipost ng mga tauhan ni Makoto online na ginawa itong mga walang kwentang junk clip at sinuri nila ang mukha ng salarin laban sa mga record ng kriminal ngunit walang epekto umaasa lamang na ang berdeng angkan ay hindi nakuha ng hangin tungkol dito. Habang ang mga paksayon ay nag-aaway sa kaso ni Yashira at ang kanyang dalawang kasama ay nakaupo pa rin at kumakain at nag-uusap. Sa panig ng pulang angkan alam nilang nasangkot ang asul na angkan kaya mas ikinalat pa nila ang mga video para mahuli ang salarin sa lahat ng paraan. Ang panloob na salungatan ay sumiklab din sa loob ng pulang angkan. Si Rikyo isa sa mga miyembro nito at si Yata ay nag-away at nag-away pa. Isang bagay ang isang away ngunit sa paanuman ay nauwi sila sa pag-aaway sa bar ni Kusanagi na nagagalit sa kanya nang masira ang kanyang imported na British na kasangkapan. Agad niyang hinawakan ang dalawa at pinalo hinihingi niyang malaman kung bakit sila nagpumilit na mag-away. Naniniwala si Rikyo na si Makoto ay nahuli ng napakadali at nagpahiwatig pa na gustong magtrabaho para sa asul na hari. Si Yata syempre ay hindi nakatiis na may magsalita ng masama tungkol sa kanyang big boss. Agad namang humagalpak ng tawa si Kusanagi. Humingi ng paumanhin ang dalawa sa may-ari ng bar at nagkwento siya sa kanila nang marinig ito ang dalawang binata ay agad na naging maamo bilang mga tuta at yumuko bilang paghingi ng tawad. Ipinaliwanag sa kanila ni Kusanagi na tinanggap ni Makoto na mahuli siya upang si Monokita ay kailangang palaging bantayan siya. Ang asul na angkan ay epektibong may hawak na isang ticking time bomb ngunit ang sitwasyong iyon ay nagbigay din sa pulang angkan ng kalayaan upang gumana sa labas ng hindi mahigpit na kinokontrol. Nang marinig ito tuwang-tuwa ang dalawa at masayang umalis. Pagkaalis nila ay agad na inilantad ni Ana ang kasinungalingan ni Kusanagi. Sinamantala ni Yashira ang tahimik na sandali tinanong ni Yashira si Kuro tungkol sa mga lalaking nahuhumaling sa apoy na humahabol sa kanya.
Ipinaliwanag ni Kuro na sila ay mga kasama ng mga napatay at ngayon ay naghiganti sila ay parang mga retainer ng isang hari, lahat ay natipon sa isang utos. Si Red King Makoto ang hari ng ikatlong order at sa lahat ng mga hari siya ang pinakabrutal. Sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Yashura ang malabo marahil siya ay napagkamalan ng marahas na grupong ito bilang ang mamamatay tao. Sigurado si Kuro na walang pagkakamali, tiyak na ikaw ang lalaking iyon. Hahayaan kitang tamasahin ang iyong huling pagkain bilang isang nahatulang tao at pagkatapos ay haharapin kita. Samantala sa daungan natagpuan ng mga miyembro ng Pulang Angkan ang mga armas na nakatago sa mga shipping crates na sumusunod sa direksyon ni Kusanagi. Ito ang lokasyon kung saan nawala ang boss ng transaksyon. Hindi lang siya ang nawala. Noon lang lumitaw si Fushimi ng Blue Clan ay nagtaksil din siya sa Red Clan, kaya nang magkita sila ay namula ang kanilang mga mata. Matapos alagaan ng dalawang miyembro ng Red Clan, agad na nag-report si Fushimi sa Blue Clan para tawagan si Seri. Patuloy na sinabi ni Kuro kay Yashura ang tungkol sa sistema ng mga hari. Ipinaliwanag niya na mayroong 7 hari sa kabuuan, bawat isa ay namumuno sa isang kulay at nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan at kapangyarihan. Ang mundong ito ay pinamamahalaan ng kapangyarihan ng mga hari mismo at walang pamahalaan ang makakalaban sa kanila, kahit na ang pinakamalaking punong ministro ay dapat sumunod tulad ng isang buntot na kumakawag na aso. Kung wala ang kapangyarihan ng isang hari, ang Japan ay maaaring mabawasan mula sa isang malaking kapangyarihan tungo sa isang maliit na vassal na estado na inaapi ng ibang mga bansa. Ang Haring Ginto ay kasalukuyang may malaking impluwensya sa ekonomiya at teknolohiya na ginawa ng kanyang kumpanya. Ang gintong hari ay sumisimbolo sa kulay dilaw. Ang utos ni Makoto ay ang pulang hari na sinasagisag ng pula at inilarawan bilang brutal at uhaw sa dugo. Madalas silang nag-aaway kahit saan at walang kinatatakutan. Si Yata, isang miyembro ng Red Clan, ay kasalukuyang pinupukaw ang mga mafia men. Ang mga asong iyon ay patuloy na umaabala sa kanila at ang pagkuha ng lecture ng isang brat ay nagalit sa kanila. Agad na bumunot ng baril ang mga mafia at nagpaputok, ngunit paano tatamaan ng bala ang mga supernatural na kabataang ito? Madaling umiwas si Yata, inagaw ang baril sa kanila, pinakinggan ito gamit ang kanyang kapangyarihan at sinira ang mga noo ng mga lalaking mafia. Ipinaliwanag din ni Kiro kung bakit niya hinahabol si Yashura. Ayon kay Haring Ikaijin 7, ang hinalinhan na hari na may kakayahang makahulang si Yashura ay maaaring maging kahalili ng ikapitong hari. Ngunit natakot si Ikaijin na ang kahalili tulad ni Yashura na magmamana ng hari ng demonyo ay mapinsala at magdulot ng malaking kapahamakan. Kaya't iniutos niya na alisin si Yashura upang maiwasan ang sakuna sa hinaharap. Pagkatapos sabihin ito ng seryoso, hiniling ni Kiro na patayin si Yashura sa mismong lugar. Gayunpaman tumanggi si Yashura at humingi ng konkretong ebidensya na siya ang kahalili na hari ng demonyo. Pagkatapos ay ginawa ni Kiro ang video na inilabas ng panig ni Makoto, ngunit tinutulan ni Yashura. Tinanong na kung ito ay totoo at mayroon siyang kapangyarihan, bakit siya tatakbo mula sa mga tao ni Makoto. Dahil dito muling nag-isip si Kiro. Tinanong din niya si Yashura kung sino si Nico at sinabi ni Yashura na hindi niya ito kilala. Napagtanto ni Kiro na si Nico ay isang batis, ibig sabihin ay isang taong may likas na superpower na hindi ipinagkaloob ng sinumang hari. Nangako si Yashura kay Kiro na patunayan niya ang kanyang pagiging inosente. Nang marinig ito, nagpasya si Kiro na iligtas siya pansamantala, ngunit nagbabala na kung may makitang binhi ng krimen hindi siya magdadalawang isip na kumilos. Kinaumagahan si Kiro, tulad ng isang masipag na ina na nag-aalaga sa dalawang anak, ay maagang nagising at naghanda ng tanghalian para sa kanilang tatlo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yashura ng ganito kaganda kumikinang na bento box. Sinamantala ni Nico ang isang piraso, ngunit hinampes ito. Biglang nabagabag si Yashura ng isang robot na naglilinis, kaya't pumasok si Nico para durugin ito para mabitawan siya nito. Nakaramdam ng inis si Kiro dahil tila nakatuon lamang si Yashura sa kanyang personal na buhay nang hindi nagsusumikap na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Desidido si Kiro na huwag alisin ang tingin kay Yashura kahit isang sandali. Sa panahon ng klase, tinanong ng guro kung sino si Kiro at nagsinungaling si Yashura na nagsasabing siya ay isang transfer student. Biglang sumulpot si Nico sa gitna ng klase, balak niyang i-doodle ang mukha ni Kiro, pero sa halip ay nahuli siyang talagang pangahas. Nagtanong muli ang guro tungkol sa hindi pamilyar na estudyanteng ito at muli ay sinabi ni Yashura na isa siyang transfer student. Kaya ngayon ang klase ay may 2 transfer student sa isang araw. Sa tanghalian, nagulat si Kyukuri nang magdala si Yashura ng sarili niyang tanghalian, kaya nasayang ang pagsisikap niyang maghanda ng dagdag na kahon para sa kanya. Sinamantala ni Yashura ang pagkakataong purihin si Kiro, tinawag itong isang nagpahiya kay Kiro, kaya hinugot niya ang kanyang espada handang hampasin ang walang hiyang brat. Samantala natapos na ni Nico ang kanyang sariling bento at nagpasya na humingi ng kaunti kay Kyukuri, ngunit agad itong pinagsisihan dahil napuno ito ng mga gulay.
Nagpatuloy si Yashore sa paghahanap ng impormasyon, sinusuri ang malabong larawan ng taong kamukha niya ngunit hindi niya makumpirma ang pagkakakilanlan. Kaninang umaga nakita rin ng isang kaklase ang video at pinayuhan si Yashore na bumalik bago maging huli ang lahat. Kinailangan ni Yashore na magpanggap na walang kaalam-alam upang hingin ang clip. Sa oras na iyon natuklasan ng asul na angkan ang impormasyon tungkol sa kriminal na hinahanap ng pulang angkan at natunton nila siya sa paaralang pinasukan ni Yashore. Nag-iisip tuloy si Yashore ng paraan para patunayan na inosente siya. Kailangan lang niya ng ebidensya na nang lumitaw ang salarin sa video bandang hating gabi wala pa siya sa pinangyarihan. Nag-aalinlangan si Kiro dahil walang makapagpapatunay na nanatili si Yashore sa paaralan buong gabi. Gayunpaman naalala ni Yashore na maraming nangyari noong gabing iyon. Lalo na ang kinasasangkutan ni Nico, palagi siyang nasa tabi nito kaya sigurado siyang mabuting tao ito. Ngunit tinanggihan ni Kiro ang ideya na hayaang tumstigo ang isang torpe hanggal na babae at iginiit na siya ay ituring na isang kasabwat. Naalala ni Yashore na nanatili siya ng gabing iyon upang maghanda para sa pagdiriwang ng paaralan kaya tiwala siyang makakahanap siya ng taong nakakita sa kanya. Pagkatapos ng ilang kakulaitan sa wakas ay nagawa ng tatlo na tapusin ang paghahanda ng mga costume para sa paglalaro na iniwan si Kyukiri na balisa. Samantala nahanap na rin ng grupo ni Makoto ang paaralan. Agad na tumakbo si Yata ng mag-isa nang hindi naghihintay ng anumang plano. Talagang maraming kaganapan ang nakamamatay na gabing iyon. Si Kyukiri ay ipinagtapat ng isa pang lalaking estudyante sa tore sa isang engranding palabas sa harap ng maraming tao. Tinanggihan niya ito nang walang pag-aalinlangan, iniwan ang bata na lumuluha pagkatapos ng kanyang unang pagdurugo. Sinubukan ni Kyukiri na kalimutan ito ngunit pinaalalahanan muli ni Yashore na ikinainis niya. Ngunit ang tunay na layunin ni Yashore ay tanungin lang kung nakita ba niya itong nakatambay doon noong mga oras na iyon. Sa kasamaang palad hindi sigurado si Kyukiri dahil patuloy na lumilitaw at nawawala si Yashore. Pagkatapos ng pag-amin na magitan ng student council para lutisin ang usapin. Naisip ni Yashore na marahil ay nakita ng student council ang kanyang mukha kaya nagtanong siya sa pangulo ngunit hindi niya maalala dahil wala siyang pakialam sa ganoong maliit na pangyayari. Sino sa mundo na sobrang abala sa langit at lupa ang magbibigay pansin sa isang walang katulad ni Yashore, ipinahiwatig niya. Gayunpaman ang insidente ay naiulat sa balita dahil isang malaking sunog ang sumiklab noong gabing iyon. Maraming mga larawan ang nakuha ng photography club ngunit walang katapusang naghanap si Yashore nang walang nakitang isang larawan ng kanyang sarili kahit na hindi sinasadya. Dahil dito ay lalong nairita si Kuro kay Yashore, nagbabala na kung hindi siya makakahanap ng patunay sa lalong madaling panahon tiyak na aaksyon siya. Nang maglaon hiniling ni Kyukiri kay Kuro na tulungan siyang dalhin ang ilang mga bagay sa opisina ng faculty. Nang marinig iyon naalala ni Yashore ang isa pang pagkakataon. Hiniling niya sa guro na tingnan ang listahan ng mga estudyanteng lumabas noong araw na iyon at wala ang kanyang pangalan. Pinatunayan nito na hindi siya kailanman umalis sa paaralan noong gabing iyon at sa makatuwid ay hindi siya ang may kasalanan. Ang ginhawang naramdaman niya ay napakalaki. Ang sino mang gustong pumasok sa isla ay kailangang dumaan sa automatic gate system kaya kung wala ang pangalan ni Yashore sa listahan ibig sabihin ay nasa isla pa rin siya. Pagkatapos noon humingi ng pagkain si Nico dahil oras na ng pagkain at pumunta si Yashore para bumili sa vending machine. Ngunit kailangan itong bilhin ni Kyukiri dahil nakalimutan na naman ni Yashore ang kanyang teleponong pambayad na ibinigay sa paaralan. Tinanong ni Kuro si Kyukiri kung posible bang umalis sa isla ng walang telepono at ipinahayag ni Kyukiri na hindi kailangan ni Yashore ang pangunahing gate na mayroon siyang sariling ruta ng pagtakas. Bubunutin na sana ni Kuro ang kanyang espada para hampasin ngunit humingi ng isa pang pagkakataon si Yashore. Inakala ni Kuro na sinusubukan niyang gawing biro ang sarili ngunit pumasok si Nico upang protektahan si Yashore. Ang makitang pinoprotektahan nila ang isa't isa ay nagpapalambot kay Kuro na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating amo na nagprotekta rin sa kanya sa ganoong paraan. Hindi niya kayang umatake. Nagsasabi nga ng totoo si Yashore na maraming nangyari noong gabing iyon. Biglang naalala ni Kyukiri ang pagkikita namin ni Yashore sa gymnasium sa eksaktong alas 12:30 ng gabing iyon. Magkasama nilang nadiskubre ang higanting butas sa kisame at lihim pa niyang kinunan siya ng litrato at ginawa itong wallpaper. Mula dito napagpasyahan ni Kuro na inosente si Yashore, walang paraan na makakapaglakbay siya mula sa pinangyarihan ng krimen pabalik sa paaralan sa loob ng isang oras. Sina Yashore at Nico ay nagsaya na sumasayaw habang ang tatlo ay bumalik upang tumutok sa mga gawain sa paaralan. Ang buong klase ay namangha sa kung gaano kabilis ang pag-unlad sa ilalim ng direksyon ni Kuro. Gayunpaman nang umuwi si Yashore upang makapagpahinga natuklasan niya ang isang kamisete na may bahid ng dugo sa kanyang aparador. Ang mga alaala ng gabing iyon ay biglang bumalik na nagpaisip sa kanya kung siya nga ba ang may kasalanan nang hindi niya nalalaman.
Bumalik si Nico nang hindi inaasahan at kahit sinubukan ni Yashura na manatiling kalmado natatakot siya sa loob. Naramdaman din ni Nico ang kanyang pagkabalisa ngunit sadyang walang sinabi. Samantala dumating sa paaralan ang dalawang miyembro ng Red Clan na sina Yada at Rikyo ngunit hinarang sa gate dahil kailangan nila ng PDA para makapasok. Kinabukasan ng pagdiriwang ng paaralan ay isinasagawa at si Kyuro ang namuno bilang pinuno na nag-organisa ng lahat para sa kaganapan. Nang makitang napunit ang manggas ni Kyukiri magiliw na inalok ni Kyuro na tahiin ito pabalik habang si Yashura ay natulala hindi makapaniwala na kahit na napatunayan na ang kanyang pagiging inosente maaaring siya pa rin ang tunay na salarin. Bakit kung gayon may duguan na kamisete sa kanyang aparador? Gayon pa man isinantabi ni Yashura ang pag-iisip sinusubukang kumilos ng normal sa paligid ng kanyang mga kaibigan. Inayos din ng Blow Clan na bisitahin ang paaralan upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Yashura. Hiniling ni Seri na sumama si Fushimi upang i-verify at kahit na nag-aatubili sinunod niya ang mga utos. Kinuha ni Yada at Rikyo ang dalawang estudyante para sa kanilang mga telepono at ginamit ang mga ito para makalusot. Pagkapasok naglibot sila at nagtanong tungkol kay Yashura ngunit walang nakakakilala sa kanya. Walang makakaisip na nakalusot na si Yashura at ang dalawa pa sa secret passage para bumili ng mas maraming paputok para palitan ang mga nawala noong gabing hinabol sila. Sa sandaling iyon dumating din ang Blow Clan delegation at nakipag-usap sa principal na nangakong hindi magdudulot ng gulo hanggat ang paaralan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol kay Yashura. Kung hindi legal na palakihin ni Seri ang usapin. Nag-alinlangan ang principal. Dahil ang mga Blues ay naghahanap ng isang mag-aaral na hindi man lang alam ang kanyang pangalan tanging ang malabo niyang anyo lamang ang nagpapahirap dito. Biglang lumabas si Fushimi. Samantala ang dalawang miyembro ng Red Clan ay paikot-ikot pa rin sa paghahanap kay Yashura ng walang tagumpay. Sa isang punto si Fushimi at ang dalawa ay halos mag-cross ang landas na pinaghiwalay lamang ng isang fountain. Pagkatapos ay pumunta si Fushimi sa Student Council nagdroga ng isang miyembro at ginamit ang kanilang autoridad upang ihambing ang mga record ng mag-aaral sa salarin mula sa video. Habang naghihintay ng resulta napansin ni Fushimi sina Yata at Rikyo na tinatakot ang dalawang babae. Tumanggi si Yata na palakasin ni Rikyo ang kanyang boses sa mga babae na nagbabantang bubugbugin siya kung gagawin niya iyon. Si Yata ay nagtatanong lamang sa mga lalaki sa buong panahon. Lalong naghinala si Rikyo sa kakaibang ugali ni Yata. Sa sandaling iyon lumitaw si Fushimi at tinutuya ang dating malambot na lugar ni Yata para sa mga babae isang kahinaan na hindi niya natitinag. Nagalit si Yata sa taksil na ipinahayag na hindi siya karapat-dapat na sabihin ang kanyang pangalan. Ipinagkibit balikat ito ni Fushimi sinabing iba lang siya sa kanila kaya natural lang ang pag-alis. Na-curious lang siya kung paano nakalusot ang dalawa gayong mahigpit ang security dito. Si Fushimi ay patuloy pa rin sa pag-provoke kay Yata na tinawag siya sa kinasusuklaman na pangalang Misaki na nagpasiklab lamang sa kanyang galit. Sinubukan ni Rikyo na pigilan si Yata ipinaalala sa kanya na anumang pagkakamali ngayon ay magiging walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap ni Makoto. Medyo huminahon si Yata ngunit patuloy na insultuhan ni Fushimi si Makoto tinulak si Yata sa gilid. Hindi na nakayanan pa sumugod si Yata sa labanan nag-aapoy ang apoy sa paligid niya habang umiikot siya na parang buhawi at tumama. Hamarang si Fushimi gamit ang tumpak na mga diskarte sa espada at galit na nag-away ang dalawa nagpapalitan ng suntok ng hindi man lang nangunguna. Tinuya ni Yata na hamina si Fushimi ngunit sa totoo lang ay lumakas lang si Fushimi hawak ang parehong kapangyarihan ng pula at asul na apoy laban sa bakal. Lumaki ang laban hanggang sa naghagis ng 3 dagger si Fushimi na nawala ng balanse at naputol si Yata mula sa kanyang apoy. Sinubukan ni Rikyo na makialam ngunit lumipad ang dalawa pang talim na pilit siyang pinaatres. Inipon ni Yata ang lahat ng kanyang lakas ang apoy sa paligid ng kanyang katawan ay mabangis na nagliliyab nang biglang dumating si Seri ang Vice Commander ng Blues at ang kanang kamay ni Munakata upang ihinto ang labanan. Pinaalalahanan niya sila na ang pakay nila rito ay hindi makipag-away. Kinikilala si Yata bilang ang Taliban na commander ng Blood King na binansagan na Death Skater ipinakilala ni Seri ang kanyang sarili bilang ang kilalang Heartless Witch. Hiniling ni Seri na mag-withdraw sila ng mapayapa ngunit si Yata ay sobrang galit na makinig hanggang sa ibunyag niya na si Makoto ay buhay at maayos. Ang kanyang pinakamalaking pang-araw-araw na pag-aalala lamang kung ang pagkain ay mabuti o masama. Nagpaubaya si Yata pinipigilan ang kanyang galit at umalis sa eksena. Si Fushimi gayunpaman ay pinagsabihan dahil sa pagpukaw ng tunggalian at paglusot sa mga record ng paaralan. Gayunpaman hiniling ni Seri na malaman kung anong impormasyon ang natuklasan niya. Bago umalis nagpa siya si Yata na tanungin ang isa pang tao sa pagkakataong ito ay determinadong magtanong sa isang babae upang hindi na siya muling kutsain. Ang nilapitan niya ay si Kyukuri ngunit sinabi nito sa kanya na hindi niya kilala ang tao sa larawan.
Si Fushimi na hindi mahanap si Yashura at ang panloob na sistema ng paaralan ay nagsimulang maghinala na ang salarin ay nagkukunwari lamang bilang isang estudyante. Samantala si Makoto ay sinalanta ng kakaibang panaginip. Sa mga ito sinira niya ang mga lugar sa isang ninges ng apoy na napakatindi na nagbanta na ubusin maging ang kanyang sarili. Napanaginipan pa niya ang mukha ng pumatay sa kanyang kasama. Noong mga oras na iyon huminto ang grupo ni Yashura sa isang kainan dahil sumigaw si Nico na nagugutom na siya. Ngunit si Yashura ay nanatiling nakagambala na nakulong sa pag-iisip na maaaring siya talaga ang may kasalanan. Sa hindi mabilang na tao isang tao lang ang may litrato niya. Hindi pa rin siya lubusang nililinaw ni Kuro bilang sospek kung hindi si Yashura ang pumatay. Pagkatapos ay kailangan niyang matuklasan kung sino ang nag-frame sa kanya. Habang nililibot ni Yashura ang kainan napansin niya ang mga dingding na natatakpan ng mga larawan ng mga regular na customer. Maging ang grupo ni Kyukuri ay may larawan sa itaas ngunit ang kanyang sariling mukha ay wala. Nakilala siya ng may-ari bilang isang regular ngunit nagulat din siya na walang larawan niya. Kasabay nito binisita ni Seri ang Kusanagi. Sa pagkakataong ito hindi siya nakasuot ng nakasanayan niyang matigas na uniforme ngunit nakaistilo ang kanyang sarili bilang isang pinong babae. Nainis siya dahil isiniwalat ni Kusanagi ang palayaw niyang heartless witch sa brat na iyon. Pero hindi lang siya pumunta para uminom. Nagpahayag si Seri ng pag-aalala tungkol sa lumalagong kapangyarihan ni Makoto kung mawalan siya ng kontrol muli. Ang mapa ng Japan mismo ay maaaring kailangang iguhit muli. Sumagot si Kusanagi na ito mismo ang dahilan kung bakit hinanap ni Makoto ang angkan ni Monokita. Gusto lang niya ng isang gabi ng mapayapang pagtulog nang hindi nababahala sa panganib na dulot niya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Kusanagi ang tungkol sa isang kaibigan na dati nilang iginagalang ni Makoto na ngayon ay nawala sa kanila. 8 taon na ang nakalilipas ang taong iyon ay nakatuon kay Makoto na nais lamang na maging kanyang retainer kapag naging hari si Makoto. Minsan siya ay binugbog sa mga lansangan at na-hospital kaya ang halaga ng pagiging malapit sa isang taong kasing kapangyarihan ni Makoto. Si Makoto ay sumugod sa galit upang harapin ang umaatake ngunit ang bata ay sa halip ay hiniling sa kanya na kaltin ang kanyang binti. Kakaiba pumayag talaga ang marahas na si Makoto bagamat sinuntok pa rin niya ang binalang binata ng isang beses pagkatapos. Sa lahat ng ito nakikipagbuno pa rin si Yashura sa kanyang pagkakakilanlan malabo at hindi kumpleto ang kanyang mga alaala. Iminungkahi ni Kuro na tawagan si Kyukuri upang kumpirmahin ngunit si Nico ay kumilos ng may kainahinala tumanggi siyang tawagan iginiit na bumalik sila at direktang magtanong sa kanya. When asked why she only replied na ayaw niya tapos nag-transform na pusa at umalis. Nang tawagan ni Yashura si Kyukuri bigla niyang sinabing hindi niya kilala kung sino siya at hindi pa niya nakilala ang sinumang may ganoong pangalan. Hindi biro ang tono nito na agad namang nagdulot ng pagdududa sa pagitan nila. Lalong naghinala si Kuro at gusto niyang bumalik sa paaralan para i-verify. Sinubukan ni Yashura na tawagan ang kanyang tahanan ngunit iniulat ng operator na ang numero na kanyang nadial ay wala. Iniisip niya kung mali ba ang pagdial niya o siya mismo ang nagsisinungaling. Naisip ni Kuro na may sira ang ulo niya. Sa pagbabalik tanaw sa 3 taon na nakalipas si Makoto noong panahong iyon ay isang walang kap-ares na hari na ang kapangyarihan ay ganap. Nasa organisasyon ng isang lalaking nagngangalang Totsuka ang mismong Totsuka na pinatay. Sa loob ng Red Clan naging masayahin masigla at mabait si Totsuka katulad na rin ni Yashura ngayon. Hindi siya palaban ngunit mahal siya ng lahat bilang pamilya. Bagaman mahina time niyang hinangad na maging subordinate ni Makoto sa paniniwalang ang lakas ni Makoto ay hindi para sa pagkawasak kundi upang protektahan ang iba. Naalala ni Makoto kung paano siya palaging inanyayahan ni Totsuka para sa Thai soup. Pagkaraan ng ilang taon ay umakyat si Makoto sa hari at hanggang 3 buwan na ang nakalipas ay naging masigla at karaniwan pa rin ang lahat. Maraming libangan si Totsuka at nakabili pa lang siya ng bagong kamera. Madalas siyang tumugtog ng gitara at kumanta para sa lahat. Ngunit si Totsuka ay pinaslang sa harap ng kanilang mga mata 1 linggo lamang ang nakalipas na iniwan si Yare sa hindi mabata na kalungkutan. Ibinalik ni Kusanagi ang kamera ni Totsuka kay Makoto. Sa parehong oras bumalik sina Yashura at Kuro sa lugar na minsang tinawagan ni Yashura sa bahay at nalaman na ito ay isang larangan ng palakasan. Nagsimulang mag-alinlangan si Yashura kung siya nga ba talaga si Yashura o kung hindi pa umiraw si Yashura. Habang pinipilit niyang alalahanin mas nagiging hangkag ang kanyang alaala. Nawalan ng pag-asa hiniling niya kay Kuro na wakasan ang kanyang buhay dahil ang kanyang pag-iral ay tila walang kabuluhan kung walang nakakaalala sa kanya sa mundo. Naghanda si Kuro sa paghampas ngunit pagkatapos ay muling lumitaw ang mga salita ng kanyang yumaong amo na si Ikaiji na gumabay sa kanya. Nagpasya si Kuro na kailangang lumaban si Yashura para matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao kailangan nilang ibunyag ang mga sekreto sa likod ng lahat bago gumawa ng anumang desisyon.
Hindi papayag si Kuro na pumili ng walang Taros kapag napakaraming hindi alam. Labis na naantig si Yashire sa kanyang mga sinabi. Sa sandaling iyon ang mga ilaw ng baha sa field ay bumukas at pinalibutan sila ng asul na angkan na nag-utos sa kanilang paghuli. Tumanggi si Kuro kaya inutusan ni Seri ang kanyang mga tauhan na iguhit ang kanilang mga talam. Nagtago sa malapit biglang lumitaw si Nico at nag-ilusyon na ginawang mataong lungsod ang field para tulungan silang makatakas. Ang mga asul ay nahulog sa pagkalito ngunit mabilis na napagtanto ni Seri na ang lahat ng ito ay isang ilusyon. Nang akayin na sana ni Nico ang dalawa palabas hinarang sila ni Seri. Si Kuro ay humakbang pasulong upang lumaban ipinahayag na hindi man lang niya bubunot ang kanyang espada. Ang talim na iyon ay hindi sinadya upang patayin ang mga taong tulad ni Seri kahit na hindi binubunot ang kanyang sandata. Nagawa niyang lumaban ng pantay-pantay laban sa kanya na pinilit siya sa isang mahigpit na sitwasyon. Agad na iniulat ni Fushimi ang sagupaan sa Munakata. Sa sandaling iyon lumitaw ang espada ni Damocles sa kalangitan na winasak ang ilusyon. Mula sa di kalayuan ay dahan-daang lumapit si Munakata ipinatawag ang sariling espada habang unti-unting kinakalas ang harang. Sa isang pagtapak tinanggal niya ang kapangyarihan ni Nico pinilit itong bumalik sa normal nitong anyo. Ipinaliwanag ni Munakata ang kanyang kakayahan na kinikilala siya bilang isang misteryosong strain na ang mga ilusyon ay nagdulot ng matinding panganib. Nagpasya si Kuro na manatili sa likuran at bigyan sila ng oras. Sumangayon si Nico hinaila si Yashire palayo. Dahil sa sarili niyang code tumanggi si Kuro na bunot ng kanyang espada. Diniin siya ni Munakata sinusubukang pilitin siya sa isang tadong tunggalian. Hindi man lang siya nag-abalang gumuhit ng sariling talam sa halip ay umatake gamit ang nakasaklab na espada. Nang walang sandata walang pagkakataon si Kuro laban sa hari at mabilis na natalo na wala ng kapangyarihan. Habang tumatakas biglang huminto si Yashire at lumingon sa hindi malamang dahilan. Naipit ni Munakata si Kuro tinutuya siya tungkol sa kanyang dating amo. Hinamak niya ang yumaong amo ni Kuro bilang isang kabiguan na hindi karapat-dapat na maging hari na sinasabing ang kanyang pag-iral ay nagpapahina lamang sa balanse ng kapangyarihan sa mga hari isang walang hanggang donje sa mga mata ni Munakata. At ngayon ay kusang loob na pinili ni Kuro na maging isang sangla para kay Yashire sa paniniwalang siya ang magiging bagong hari. Naghinala si Munakata na si Yashire ay maaaring isang tukana batid na si Kuro ay mananatili sa kanyang tabi hanggang sa sandali ng paghatol at sa gayon ay magagamit lamang ni Yashire si Nico upang linlangin si Kuro na pinapanatili siyang malapit bilang isang tagapagtanggol. Marahil lahat sila ay piraso lamang sa chessboard ni Yashire kahit si Kuro mismo ay alam ito ngunit nagpatuloy siya. Matagal nang nakasama ni Kuro si Yashire para maunawaan ang kanyang kalikasan. Biglang tumalikod si Yashire ayaw iwanan ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon humingi siya ng tawad kay Kuro sa pagsisinungaling niya. Ipinatawag niya ang espada ng hari at nagpakawala ng isang hampas. Ang espada ni Yashire ay kumikinang na puti ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng kay Munakata. Itinaas ni Munakata ang kanyang kamay para harangin ngunit hindi niya magawa. Ngunit ang lahat ng ito ay isang pagkukunwari na sinadya upang bigyan si Kuro ng isang pagbubukas upang makalusot at makatakas. Hindi nagtagal ay binasag niya ang mga depensa ng asul na angkan at tumakas palabas. Inutusan ni Seri si Fushimi na tumawag ng pulis. Nagtago ang tatlo sa isang eskinita bagamat mukhang mahirap ang kalagayan ni Kuro. Ibinunyag ni Yashire na ang laban kanina ay isang ilusyon lamang na nilikha ni Nico. Ipinaliwanag ni Kuro na ang kakayahan ni Nico ay hindi lamang lumikha ng mga ilusyon kundi pati na rin ang pagmamanipula ng memorya pagpasok ng pamilyar sa isipan ng iba mula sa kanilang unang pagkikita. Ang pagtanggap ni Yashire sa paaralan ay ginawa ni Nico na binago niya ang mga alaala ng kanyang mga kaklase at maging ang kanyang sarili. Ngayon ay nakiusap si Yashire sa kanya na ibalik ang kanyang tunay na alaala para malaman niya kung siya nga ba talaga ang hinahanap ni Kuro. Hinimok siya ni Kuro na mag-isip ng mabuti ngunit handa si Yashire na managot sa lahat ng kanyang ginawa. Sa pagbabalik sa gabing pinag-uusapan nasa equipment room si Nico nang diretsong bumagsak si Yashire mula sa langit papunta sa gym ng paaralan. Nahanap niya ito at nang makita ang ngiti nito ay nakaramdam siya ng panatag. Inangkin ni Nico si Yashire binigyan siya ng maling alaala at pangalan. Nang sumugod si Kyukiri sa tunog nakita niya si Yashire ngunit hindi niya alam kung sino ito. Ginamit ni Nico ang kanyang kapangyarihan para itanim si Yashire sa mga alaala ng kanyang mga kaklase at maging sa sarili niyang mga alaala. Pero iyon lang ang ipinakita ni Nico sa kanya. Natural gusto ni Yashire na makakita pa. Gusto ni Nico na ay pangako niya na kapag nakita niya ang katotohanan hindi niya ito iiwan. Nangako si Yashire at isiniwalat niya na bago ang sandaling iyon ay pinalayas siya sa isang airship at diretsyong nahulog sa gym. Gustong malaman ni Yashire kung sino ang taong iyon. Habang nakatingin siya sa langit muling lumitaw ang airship.
Kinaumagahan ay nakatayo silang tatlo sa isang open field na kalanghap ng sariwang hangin. Sinabi ni Yashura na kahit na napakaraming mali ang oras na ginugol niya sa lahat ay totoo at pinahahalagahan niya ito. Kasama ang kanyang dalawang kaibigan bumalik siya sa tulay na patungo sa paaralan sa huling pagkakataon upang magpaalam. Sapagkat ito ay dating lugar na tinawag niyang tahanan. Nangako siyang dadalhin sa kanyang puso ang mga alaala ng lugar na ito. Bagamat hindi pa malinaw ang kanyang nakaraan, nanumpa siyang aalisin ito sa lalong madaling panahon. Hinimok sila ni Kuro na umalis bago pa matuklasan ng Blue Clan ang kanilang lokasyon. Nagpa siya ang tatlo noon na mamuhay ng malaya, masaya at walang pagpipigil. Ginawa na ng angkan ni Monokete ang pagkuha kay Yashura bilang kanilang pangunahing prioridad. Ang hirap kasi may dalawang kaina hinalang kasama si Yashura at walang makakaisip na makakatakas sila kahit sa pagkakahawak ni Monokete. Nalampasan pa nila si Fushimi, ang pinakadakilang humahabol na walang iniwan na baka sa anumang mga mapa ng pagsubaybay. Natitiyak ni Monokete na hindi sila ang tipong madaling umatras. Biglang kumatok si Fushimi para iulat na isang search team ang inatake, ninakaw ang kanilang PDA at kinilala ng biktima ang umatake na si Kuro. Naunawaan ni Monokete na ito ay isang mensahe at inutusan si Fushimi na suriin. Sa katunayan, natagpuan ang isang piraso ng papel na may numerong 14. Si Fushimi, Seri at Monokete ay nakaupo ng tahimik na naghihintay. Sa takdang oras na tumawag si Yashura, itinago niya ang kanyang kinalalagyan kaya hindi nila siya matunten. Hiniling ni Yashura na sabihin sa kanya ni Monokete kung sino ang nasa airship dahil ang lalaking iyon ang tunay na salarin sa likod ng pagpatay kay Tatsuka. Nais ni Yashura na makipag-ayos kay Monokete na kung mahuli niya ang tao sa airship, si Yashura ay magpapakita ng kanyang sarili. Ayaw pumayag ni Monokete dahil walang makakatiyak na hindi darating ang dalawa pa para iligtas si Yashura. Sadyang tumigil si Monokete, nagsasalita ng paikot-ikot para bigyan ng mas maraming oras ang koponan ni Fushimi na subaybayan sila. Sa sandaling naisip ni Yashura na nabigo ang negosasyon, ilang sandali pa ay nagbago ang isip ni Monokete dahil natunton na ni Fushimi ang kinaroroonan ni Yashura at patuloy na binibili ni Monokete ang oras para lumipat ang kanyang mga tauhan. Biglang pumayag si Monokete na hulihin ang Silver King si Adolf na siya ring unang hari bilang kapalit ng tatlong grupo ni Yashura na tatlo ay magpapakita ng kanilang mga sarili hanggat gusto nilang lahat ay magpapakita ng kanilang mga sarili kung kailan nila gusto. Gayunpaman, taliwas sa sinabi ni Monokete, inilapit na ni Fushimi ang mga lalaki sa truck kung saan nagtatago ang grupo ni Yashura. Ang kanyang mga nasasakupan ay nag-aalangan, natatakot na hindi sila manalo laban sa mga tao ni Yashura. Galit na bigla si Fushimi, nagtatanong kung bakit kailangan pa niyang kaladkarin ang walang kwentang grupong ito kasama niya, pagkatapos ay ibinunyag sa kanila na si Yashura ay wala man lang tunay na kapangyarihan kaya wala silang dapat ikatakot. Sinugod nila ang truck, ngunit sa pagbukas nito ang grupo ni Yashura ay wala na lamang isang telepono at isang portable charger ang naiwan. Iniwan ni Yashura ang mga ito para iligaw ang Scepter 4 at bumili ng oras para makatakas sila. Noong mga oras na iyon, nadulas na silang tatlo sa isang lancha sa ilog at si Kuro ang nakakita ng panganib at nagligtas sa kanila. Sa kabutihang palad, naramdaman niya ang pagiging tuso ni Monokete at nanatili siyang nakabantay. Nagpasya silang tatlo na tumuloy sa kanilang susunod na destinasyon. Dahil nabigong makuha si Yashura, nagpasya si Monokete na igalang ang deal at itinoon ang kanyang atensyon sa pagdakip sa Silver King. Idineklara ang state of emergency na nagpapakilos ng isang hindi pangkaraniwang malaking puwersa na bihirang makita. Nagpadala na sila ng tatlong mensahe sa Silver King ngunit walang natanggap na tugon. Kinakailangan lamang ng Monokete na ang pamamaraan ay sinusunod. Iminungkahi ni Seri na humingi muna sila ng pahintulot sa Gold King ngunit alam ni Monokete na hindi siya papayag kaya pinilit niyang hulihin muna at magulat sa ibang pagkakataon na handang tanggapin ang buong responsibilidad sa kanyang sarili. Nang tanungin kung bakit siya pupunta ng napakalayo, nilinaw ni Monokete na hindi ito dahil sa kanyang pakikitungo kay Yashura ngunit dahil naghinala na siyang sangkot ang Silver King sa ilang kamakailang mga insidente at pagpapakita ng kaina-hinalang pag-uugali. Matagal nang naayos ang ruta ng sasakyang panghimpapawid ngunit kamakailan lamang ay nagbago ito ng mali, isang malinaw na tanda ng isang bagay na hindi karaniwan. Noong una ay inakala ni Monokete na ito ay simpleng rerouting ngunit dahil mayroon siyang mga kontak sa Aerial Control Bureau, hiniling niya sa kanila na suriin. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay nagbabago lamang ng kurso kung mayroong isang insidente na nakasakay, kaya ano ang naging dahilan ng paglilipat ng isang ito ng napakadalas. Bukod dito, noong nakaraang gabi ay nakita itong umaaligid malapit sa stadium kung saan sila naglaban at ang isa sa mga ruta nito ay dumaan din sa lugar ng pagpatay kay Tatsuka. Pagkatapos ay inutusan ni Monokete ang kanyang buong squad na magpatuloy sa pag-aresto sa Silver King sa paratang ng pagkakasangkot sa pagkamatay ni Tatsuka, miyembro ng angkan ni Makoto.
Samantala si Nico ay nag-espiya sa mga galaw ng Sector 4. Hindi nagtagal ang mga helicopter ay lumipad ng buo. Isang unit ang lalapit sa airship at maglalabas ng babala ang kanilang kapitan. Kung walang tugon sa loob ng ilang minuto o nabigo ang pagkuha magpapaputok sila ng walang pagpipigil. Ang Silver King nang makita ang mga bisitang dumarating ay handa na sa pagtanggap sa kanila. Agad niyang hinawakan ang dalaga at nakipagsayaw ng ilang hakbang bilang isang mapanuksong pagbati pagkatapos ay itinabi ito na iwan itong nakahandusay sa sahig. Sina Yashiro at Kuro noon ay na-hijack na ang isa sa mga helicopter ng Sector 4. Tinanong ni Kuro si Yashiro tungkol sa pagkakakilanlan ng unang haring ito. Kahit si Kuro ay hindi pa siya nakilala narinig lang siya mula kay Ikaijin. Sa 7 hari siya ay isang espesyal na tulad ng Gold King. Ang lalaking ito ay tinawag na Silver King at nababalot ng misteryo. Dahil sa kanya maging ang Haring Ginto ang pinuno ng pananalapi ay nasa pangalawa lamang. Ang Haring Pilak ay naghari sa kalangitan at itinuring na pinuno ng mga hari habang ang Haring Ginto ang namuno sa lupain. Sa sandaling iyon malikot na pinasikat ni Nico ang searchlight kung saan-saan na umani ng panunumbat mula kay Fushimi. Nangangamba si Kuro na kapag sumara na sila sa airship mahirap nang humiwalay sa iba. Si Nico na masyadong naiinip ay itinulak ang mga kontrol pasulong ipinadala ang kanilang helicopter na dumiretso sa barko ng Silver King. Bago ang banggaan pinasabog ng Silver King ang kanyang buong airship at ang helicopter ni Yashiro ay bumagsak dito na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Walang nakakaalam na ang Silver King ay nakatakas ng ligtas sa ibang lokasyon. Isang dekada na ang nakalilipas ang Silver King ay naglilingkod pa rin sa militar nagsasagawa ng mga eksperimento upang matuklasan ang likas na katangian ng mga kapangyarihang taglay ng mga kasalukuyang hari. Sa isang ganoong eksperimento gumawa sila ng miniature maze at naglagay ng lab rat sa loob nito. Habang binibigyan ito ng kapangyarihan ng Silver King ang daga ay nagpatawag ng espada at tumakbo sa maze. Ginamit nito ang kapangyarihang iyon para madaling makatakas at nakakapagtaka naging pinuno ito na sinundan ng ibang mga daga. Ang impluwensya ng may kapangyarihang daga ay kumalat sa iba tulad ng magagawa nito sa mga tao. Ang dahilan ay ang kapangyarihang ito ay gumana tulad ng isang magnetic field na nakapalibot sa kanilang mga katawan at ang resulta ay ang pagbuo ng isang squad ng mga sobrang sundalo. Maging ang Gold King ay natigilan sa eksperimento. Gayunpaman ang kapangyarihan ay masyadong malaki at ang maze ay sumabog. Ang Silver King ay may kapatid na babae na mahal niya at pareho silang ini-sponsor ng militar para sa mga eksperimentong ito. Ang Silver King ay hindi kailanman nagustuhan ang Gold King dahil ang huli ay nag-iisip lamang tungkol sa digmaan. Pero pinilit siya ng ate niya na itikom ang bibig dahil pagdating sa pananalapi hindi maiiwasan ang mga ganoong bagay. Ang Haring Ginto ay tila nagkikimkim din ng damdamin para sa kanyang kapatid. Ngunit nang maglaon na wala siya sa Silver King sa isang digmaan na dulot ng mismong kapangyarihan na minsan niyang itinatangi. Nakita niya ito bilang isang napakalaking pagkakamali. Nang matapos ang digmaan tinalikuran niya ang lahat sumakay sa kanyang airship at tumatakbo mula noon pinutol kahit ang kanyang dating relasyon sa Gold King. Sa kasalukuyan pagkatapos bumagsak ang sasakyang panghimpapawid marami pa rin ang naniniwala na ito ay sisidlan ng ilang kulto o sagradong puwersa ngunit ang katotohanan ay hindi ito kapansin-pansin. Hindi nagtagal tinataka ng Robots of Sector 4 ang crash site ngunit walang nakitang mga bangkay sa sabungan ng nahulog na helicopter. Sa halip ang dalawa na dapat ay nasa loob ay natuklasang walang malay sa malapit. Sa paaralang dating tinutuluyan ni Yashiro kahit na nabago ang kanilang mga alaala may ilang kaklase pa rin na may kulang na para bang may laging tumutulong sa mahahalagang bagay ngunit hindi nila maalala kung sino. Wala nang nararamdaman si Kyukiri kay Yashiro kundi para kay Miss Hina ang batang umamin sa kanya sa itaas ng tore. Hindi pa rin tapos ang paghahanda para sa pagdiriwang at napag-usapan ng mga estudyante ang paggamit ng bakanteng dorm room para sa imbakan. Si Kyukiri na nakatitig sa vending machine sa ground floor ay nakaramdam ng malabong pamilyar. Nang dumalaw ang mga dating malalapit na kaibigan ni Yashiro sa kanyang silid naramdaman nilang lahat na may isang taong pamilyar na tao ang nakatira doon ngunit walang makapagpapangalan sa kanya. Pinag-uusapan nila ang batang iyon ngunit hindi maalala kung sino siya. Sa mga panahong ito hinanap ni Munakata ang Haring Ginto ang pinuno ng pananalapi upang magsalita. Nakatayo ang Gold King sa harap ng kabaong kung saan nakahiga ang Silver King. Ang kanilang pagbati ay maikli halos magiliw. Pagkatapos ay hinailan ng Gold King si Munakata sa isang cosmic plane na tinawag ang kanyang espada at nag-conjure ng mga planeta upang salakayin siya. Hiniling niyang malaman ang layunin ni Munakata. Ipinaliwanag ni Munakata na dumating lamang siya upang makipag-usap kaya natigil ang kanilang pag-aaway. Gusto niyang kunin ang katawan na ipinapalagay na Silver King para sa pagsusuri dahil ang Gold King ang nakakita nito sa crash site.
Ang Silver King ay nabuhay ng walang kamatayan sa kalahating buhay nang hindi namamatay kaya ang kanyang biglaang pagkamatay ay kainahinala. Nang makita ang mapang ipong aura ng Haring Ginto na lumiwanag sa lahat ng direksyon na unawaan ni Munakata at umatras. Sa ngayon hindi niya ito kayang kalabanan dahil kailangan pa ng bansa ang Haring Ginto. Samantala nasa cell si Makoto nang biglang may lumabas na telepono at walang tigil na tumunog. Nasa linya ang isang taong nagsasabing pumatay kay Tatsuka, isang nakamaskara na fox. Ang figurang ito ay nasa lumang dorm room ni Yashira. Tinuya at sinunggaban niya si Makoto, tinangkapan niyang asarin si Ana. Sa pagbanggit kay Ana namulat ang mga mata ni Makoto. Sinamantala ang sandali ang espiritu ng fox ay itinapon ang sarili sa katawan ni Makoto, sinusubukang sakupin ang kanyang lakas. Ngunit ang hindi nito inaasahan ay ibinalik ni Makoto ang enerhiya sa kanya, nagpakawala ng napakalaking puwersa na nagpasindak sa fox na pinilit na tumakas sa takot. Hinabol ng kapangyarihan ni Makoto ang nakamaskara na fox pabalik sa lumang silid ni Yashiro kung saan ito ay sumabog sa isang napakalaking pagsabog. Pagkatapos binasag ni Makoto ang kanyang mga pagpigil at lumabas sa bilangguan. Naramdaman siya ni Ana kaagad na babalik si Makoto. Ang kanyang katawan ay nagliliyab na parang buhay na apoy at sinunog niya ang bilangguan na nagdulot ng isa pang napakalaking pagsabog. Sinubukan ng Scepter 4 ang lahat ng paraan upang pigilan siya ngunit walang gumana. Pinakilos ni Seri ang buong unit para harangan ang kanyang dinadaanan, binato siya ng mga diskarte ngunit ang napakatinding apoy ni Makoto ay sumunog sa kanila. Nadurog ang kanyang squad sa ilalim ng kanyang lakas na ligtas lamang ang mas masahol na pinsala ng mabilis na itinaboy ni Fushimi ang kanyang mga kutsilyo sa lupa na nagdulot ng epekto ng apoy. Nanginginig inabot ni Fushimi ang kanyang espada ngunit naubos na ang kanyang lakas. Ang sinumang magtangkang hamarang sa daan ni Makoto ay natatangay at natalo ng kanyang kapangyarihan. Mahinahon walang humpay naglakad si Makoto dahil kapag nagpasya siyang lumipat walang makakapidyaw sa kanya. Sa labas naghihintay na ang buong Red Clan. Alam nilang ang hakbang na ito ay nangangahulugang natagpuan ni Makoto ang responsable sa pagpatay sa kanyang kasama. Pinigil naman ni Fushimi ang Scepter 4 sa paghabol. Kasama ang kanyang mga tauhan sa kanyang tabi, si Makoto ay nagmarcha patungo sa paaralan upang harapin ang tumatawag. Sa loob ng paaralan sumulyap si Kyukuri sa labas at nakita ang Sword of Flame ni Makoto na nakabitin sa hangin. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa campus habang si Makoto ay bumasag sa gate ng seguridad. Nagpanik ang mga estudyante, naghiyawan ng pumasok ang Red Clan. Naghagi si Makoto ng bowl ang apoy na naghiwa-hiwalay sa tore ng orasan, pinalamig ang lahat sa kinalalagyan. Si Kusanagi na may hawak na megaphone ay tiniyak sa mga mag-aaral na ang batang lalaki lamang ang kanilang hinahanap mula sa video na walang ibang masasaktan at humingi ng kooperasyon. Naghiwa-hiwalay ang barkada para maghanap. Ibinigay ni Makoto ang kanyang mga utos pagkatapos ay umalis ng mag-isa. Ang mga miyembro ng Homeyear ay nanumpa na hindi sasaktan ang mga inosente ngunit ang kanilang mapang-akit na pag-uugali na nagmamarcha sa paligid na may mga paniki at tubo ay halos hindi nagbigay inspirasyon sa pagtitiwala. Ang kanilang pagmamataas ay nag-iwan sa mga mag-aaral na masyadong natatakot na lumaban ngunit ayaw din tumulong. Sinabi ni Kusanagi sa kanyang mga tauhan na mag-improvise kung may lumaban ngunit talagang upang maiwasan ang pananakit ng mga inosente walang karahasan ang pinahihintulutan. Dumating ang mga puwersa ng Scepter 4 kaya muling ipinadala ni Kusanagi ang kanyang mga tao, pinahigpit ang kontrol sa mga tarangkahan. Patuloy na nagtatrabaho si Ana, hinahanap ang lokasyon ng nanghihimasok ngunit hindi pa rin siya mahanap. Napahinto sa labas ang squad ni Fushimi. Pagkatapos mahiwaga ang tunog ng ngiyaw ng pusa ay umalangaw-ngaw ang boses ni Nico. Samantala yumuko si Seri, humihingi ng paumanhin kay Munakata dahil pinabayaan niyang makatakas si Makoto. Ngunit hindi siya sinisi ni Munakata. Pagkatapos ng lahat si Makoto ang pangatlong hari. Hinala na ni Munakata ang pakay ni Makoto sa pagdating. Kung ang totoong salarin ay isa pang hari, magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Ang walang kulay na hari, ang ikapitong hari, ay isang kakaibang pag-iral, bawat henerasyon ay nagtataglay ng pambihirang hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Ang ikapitong hari ay parang isang taong mapagbiro sa isang deck ng mga baraha, hindi mapigilan. Hindi kumilos si Munakata para makialam dahil alam niyang ang bagong walang kulay na hari si Yashira ay hindi maiiwasang haharap kay Makoto. Dahil pareho silang mapanganib pabago-bago ng isip na puwersa, mas mainam na hayaan silang sirain ang isa't isa na iniiwan ng Munakata na kumita bilang ikatlong partido. Biglang nagsimulang bumagsak ang nyebe mula sa kalangitan sa gabi. Sa sandaling iyon umakyat si Ana sa isang mabatong bangin upang maabot si Makoto ngunit nadulas. Sinalo niya ito, hinayla siya sa gilid niya, hinayaan siyang magpahinga sa tabi niya. Sa kanyang paningin ang mga tao ay makikilala lamang sa pamamagitan ng kulay at ang kulay ni Makoto ang pinakamaganda sa lahat.
Hindi pa niya natatagpuan ang nagtatago na kalaban ngunit naniniwala siya na maaga o huli mahuhulog ang daga sa bitag kaya hindi na kailangang mawala ng pag-asa. Sa paaralan ganap nang nakontrol ni Homure. Ang sino mang magtangkang tumakas ay nahuli at pinilit na bumalik sa loob. Binalaan ni Kusanagi si Yata na huwag masyadong matigas ang ulo. Alam niyang gustong patayin ni Yata si Fushimi ngunit sinabihan siyang magtiis muna sa ngayon. Minsan nang nagsalita si Fushimi na umalis kay Yata. Sinabi niya na siya ay huminto dahil ang mga aksyon ni Homure ay parang bata at siya ay nagkasakit sa kanilang mapagmataas na simbolo. Nagdulot ito ng galit kay Yata lalo na nang sinunog ni Fushimi ang kanyang Homure tattoo gamit ang sarili niyang apoy sa harap niya mismo. Tinuya sila ni Fushimi dahil sa pagkakaroon nila ng mga espesyal na kapangyarihan ngunit kumikilos na parang mga bata. Kahit ngayon sa tuwing naaalala ni Yata ang peklat kung saan ang tattoo na iyon ay nangangati sa galit. Ngunit nang walang utos hindi pa rin siya makagalaw. Pagkatapos ay hinanap ni Kusanagi si Makoto upang ipagtapat ang tungkol kay Tatsuka sa nakaraan at napagtanto niya na sa simula pa lang si Tatsuka lamang ang nakakita ng kakaiba kay Makoto at nagtiwala sa kanya habang ang iba ay itinuturing siyang isang ticking time bomb. Hindi rin akalain ni Kusanagi na ang pagiging kasama ni Makoto at ng lahat ay magdadala ng ganito kalaking saya. Biglang tinawag ni Kusanagi si Ana upang sumama sa kanya upang si Makoto ay humarap sa kanyang sariling bagay dahil mayroon siyang bisitang naghihintay sa hindi kalayuan. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Monokita. Nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa at gusto ni Monokita na bawiin ni Makoto ang kanyang puwersa at iwan si Yashira para mahawakan niya. Gayunpaman tumanggi pa rin si Makoto. Ano man ang kasunduan na inaalok ni Monokita tumanggi siya. Naniniwala si Monokita na kung muling ilalabas ni Makoto ang kanyang kapangyarihan isang sakuna ang magaganap at libu-libong inosenteng tao ang mamamatay. Ngunit gusto lang ni Makoto na isipin ang sarili niyang negosyo at maiwang mag-isa gaya ng dati. Si Monokita na tinuturing pa rin siyang kaibigan ay muling nagtanong kung talagang sigurado si Makoto. Buong determinado si Makoto sa kanyang desisyon. Ang grupo ni Yashire sa sandaling iyon ay nakabalik lamang sa kanilang pansamantalang hideout nang makitang ito ay nasira at nasunog na may isang hindi kilalang tao na nag-ukit ng butas sa sahig. Narinig na nila ang balita tungkol sa paaralan at alam nilang ang paglusot nito ay halos imposible dahil ikinandado na ng Blue Clan at Red Clan ang lahat. Sa pinakamasama ang buong isla ay maaaring maging isang larangan ng digmaan. Hindi pa nila alam ang gagawin kaya naisipan ni Yashira na makinig sa mga salitang binitawan ni Ikaijin ang amo ni Kuro. Gayunpaman naniniwala si Kuro na malinaw na ang dapat nilang gawin. Magkasama sila para iligtas si Kyukuri at ang iba pa ngunit para magawa iyon kailangan muna nilang alamin kung saan siya at ang iba pa ay nakakulong. Ayaw sumama ni Miko ngunit nag-aatubili siyang sumunod matapos siyang hikayatin ni Yashira. Kinaumagahan tinawagan ni Yata si Kusanagi para humiling ng mga reinforcement. Nag-iisip pa rin si Makoto sa sinabi ni Monokita kagabi. Hindi siya sigurado kung anong mga utos ang dapat niyang ibigay ngunit bigla siyang tumayo at lumabas ng silid na ikinagulat ng lahat. Sa panig ni Munakata maging ang Blue Clan ay hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang may nakitang itim na usok sa loob ng paaralan at walang pagpipilian si Munakata kundi utusan ang kanyang mga puwersa na maghanda kaagad para sa aksyon. Nagsiksikan sa takot ang mga estudyante sa loob ng akademya. Inutusan ng unit ni Yata na maghintay sa mismong gate. Bago sila lumipat inutusan sila ni Seri na sumuko at ailapag ang kanilang mga armas ngunit syempre hindi nakinig ang unit ni Yata. Agad na nag-utos si Seri para sa kanyang hukbo na maninangil at sa sandaling makapasok ang Blue Clan naghihintay na ang Red Clan Battalion na makisali. Mabangis na nagsagupaan ang dalawang panig. Sa mismong sandaling iyon sunod-sunod na kakaibang pagsabog ang sumabog sa paligid ng akademya. Iniwan ni Munakata ang lugar kay Seri upang hawakan habang siya ay nag-iisa na tumalon sa hangin. Noon lang isa pang pagsabog ang naganap. Ang isang miyembro ng Red Clan ay malapit ng durugan ng nahuhulog na mga durog na bato at si Munakata ay mahabaging bumaba upang protektahan siya. Ngunit ang lalaki pala ay isang taksil na bumaling at sinaksak si Munakata. Binitawan ni Munakata ang lahat ng mga durog na bato walang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kanyang sarili at sa lalaking iyon. Nang marinig ni Kusanagi ang mas malalakas na pagsabog naisip ni Kusanagi na baka may naglabas pa ng mabibigat na artilleria. Natakot si Ana na baka may mangyari. Nakita niya na malapit nang sumabog ang buong lugar kaya nagmadali siyang suriin. Habang lumilingga-lingga siya may tumutok at nagpaputok sa kanya. Buti na lang at hindi nataman si Ana. Sinubukan ni Kusanagi na makita ang sniper at natuklasang nakasuot ito ng uniforme ng Blue Clan. Matapos ang mga pagsabog nagsitakas ang mga estudyante sa kung saan-saan ang mga gusali ay patuloy na nagwasak at si Kyukiri ay nakatayong nagyelo habang pinapanood ang lahat ng gumuho.
Nang malapit nang mahulog ang isang laryo sa kanya nagpakita si Kuro at iniligtas siya. Tumakbo si Yashira at muling nagpakilala sa simula. Habang sila ay masayang nagkukumpulang muli isang boses ang umalangaw-ngaw na naghihintay na si Makoto sa grupo doon. Ang balita na si Ana ay binaril ng isang miyembro ng Blue Clan ay kumalat sa lahat na nagtulak sa hidwaan sa pagitan ng Red Clan at Blue Clan na mas mataas. Si Seri ay labis na nag-aalala tungkol kay Munakata ngunit ang larangan ng digmaan ay hindi nag-iwan sa kanya ng puwang para sa pagkagambala. Sumugod si Yare para salakayin si Seri nang walang humpay ngunit biglang lumitaw si Fushimi para harangan siya. Nagpa siya ang dalawa na ayusin ang kanilang sama ng loob minsan at para sa lahat. Hindi maintindihan ni Makoto kung bakit balak na tumakas ni Yashira na tumawag sa kanya doon. Dahil sa init na pinalabas ni Makoto nasusuka ito. Pero sa totoo lang hindi si Yashira ang tumawag sa kanya. Gayunpaman ang pagsasabi lamang nito ay hindi makakumbinsi ng sinuman kaya humakbang si Kuro upang lumaban at madaling napatabi. Gumamit si Nico ng mga ilusyon para maabala si Makoto ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay natapakan ni Makoto ang kanyang paa at ang ilusyon ay agad na nawala. Nadulas tuloy ang dalaga na iwan ang mga lalaki na nag-aaway sa isa't isa. Patuloy na nag-striking si Kuro para bumili ng oras ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya maitulak pabalik si Makoto. Kontra ni Makoto. Sakto namang umiwas si Kuro at sumakay para sa malapitang labanan. Hindi nagustuhan ni Makoto ang pag-aaksaya ng oras kaya nag-transform siya sa isang nagninangas na pulang araw at halos sunugin ang lahat ng nasa paligid niya. Kahit anong gawin ni Kuro para siyang hinahampas ng lamok. Sa kabutihang palad nakialam si Monokete sa tamang oras. Si Monokete karge-karge pa rin ang binata na sumaksak sa kanya gamit ang kutsilyong nakatusok pa rin sa kanyang katawan ay sumugod upang harangan si Makoto na nagbigay ng pagkakataon sa grupo ni Yashira na makatakas sa kaligtasan. Gustong tumakas ni Nico dahil wala silang magawa kay Makoto kahit na ang kanyang mga ilusyon ay hindi gumana ngunit biglang nakita ni Kyukuri na nasugatan si Yashira at gusto siyang suriin. Nang makalapit si Yashira tuluyang nagbago ang kanyang kilos at sinaksak niya ito ng tipak ng salamin. Si Kyukuri pala ay ginaya ng salarin. Siya ang tumawag kay Makoto bumaril kay Ana at sumaksak kay Monokete kanina. Gagapang siya sa mga mata ng mga tao at kontrolin ang isa-isa at sa pagkakataong ito ay sinamantalan niya ang pagkakataong ipasok ang mga mata ni Yashira. Nais niyang maalala ni Yashira ang lahat ng kanyang nakalimutan at patuloy na gumagalaw hinihimok siyang matulog upang madali niya itong makontrol. Narinig ni Yashira ang boses ni Nico na tumatawag at nang makitang hindi na niya kayang pumalit bumalik ang mukha ng fox sa katawan ni Kyukuri at tumakas. Biglang bumalik ang mga alaala na ikinagulat ni Yashira. Humiga siya unti-unting inaalala ang lahat kasama na ang mga alaala ng digmaan noon at ang kwento niya sa Gold King. Biglang tumayo si Yashira. Isang surge of energy ang sumabog mula sa kanya na pinipilit ang lahat na huminto sa pakikipaglaban at tumuon sa kanya. Isang pilak na ningning ang kumalat sa buong lugar na nagpapaliwanag sa lahat. Nang mawala ang liwanag lumitaw ang isang espada sa kalangitan. Nakita at nabanggit din ng Gold King na talagang gustong-gusto ni Yashira na sorpresahin ang mga tao. Takot na takot si Kuro hindi alam ang nangyayari. Wala na ang mga sugat sa katawan ni Yashira. Tiniyak niya sa lahat na huwag mag-alala na siya mismo ay walang kamatayan. Siya ang Silver King ang unang hari si Adolf. Isang bagay ang masisiguro ni Yashira. Siya na ngayon ay simpleng Yashira na kasama ng lahat. Naglaho ang napakalaking espada sa kalangitan. Sinabihan ni Fushimi si Yata na huwag alisin ang tingin sa labanan. Bumalik ang magkabilang panig sa kanilang galit na galit. Ayaw ding palampasin ni Makoto at Monokete ang pagkakataong seryosong labanan ang isa't isa kaya't pareho silang nagbunot ng espada upang magpatuloy. Samantala naalala ni Yashira ang lahat. Lumapit sa kanya ang dating colorless king at nagpalit ng katawan. Interesado siya sa immortalidad ni Yashira at sa gayon ay ginawa ito. Matapos kunin ang kanyang katawan pinalayas niya si Yashira sa airship. Gayunpaman hinawakan lamang niya ang kanyang katawan. Ang kanyang puso at kaluluwa ay hindi niya mahawakan. Dahil si Yashira ay ang Silver King ay kumakatawan sa kawalan ng pagkasira at immune sa lahat ng panghihimasok. Sa madaling salita ang Colorless King ang gumamit ng katawan na iyon para patayin si Tatsuka. Pagkatapos ipinagpalit niya ang katawan sa Silver King at ibinaling ang sisi sa kanya. Marahil ay ang pagkabigla ng pagpapalit ng katawan ang naging dahilan ng pagkawala ng memorya ng Silver King. At bukod kay Yashira marami na rin siyang ninakaw na katawan. Ang kapangyarihan ng Colorless King sa pagkakataong ito ay maaaring makaapekto sa ibang mga hari at ang katawan ni Kyukuri kanina ay walang exception. Ang grupo ni Yashira ay sama-samang lumabas para iligtas si Kyukuri.
Sa oras na iyon habang ang dalawang panig ay naglalaban pa ang mga espada ni Makoto at Monokita ay lumitaw sa kalangitan ang kanilang kapangyarihan ay labis na nakakatakot lalo na ang pulang-pula na espada ni Makoto na mukhang ganap na abnormal. Napilitan si Seri na talikuran ang kanyang posisyon para mag-imbestiga. Sa eksaktong sandaling iyon dumating sina Yashara at Nico sa itaas. Agad na nag-iingat si Seri at hinugot ang kanyang espada para hampasin ngunit wala itong epekto. Binigyan ni Yashara ng kakayahang lumipad si Seri dahil gusto niyang sumama siya sa kanila. Mabangis pa ring nakikipaglaban sina Yara at Fushimi ngunit humakbang si Kuro sa gitna ng larangan ng digmaan upang pigilan ang magkabilang panig sa ilalim ng utos ng Silver King. Ang sinumang maglakas loob na sumugod ay puputulan ngunit sumigaw si Yara na ang magkabilang panig ay sumusunod lamang sa kanilang sariling hari. Tinanong ni Kuro kung alam nila ang dahilan kung bakit sinakop ni Makoto ang isla at kung bakit hindi lalabas ang Monokita para pigilan si Makoto at kung bakit umalis silang dalawa para ayusin ang mga bagay-bagay habang iniiwan ang kanilang mga angkan dito para labanan ang walang kabuluhang labanan. Ngunit hindi nakinig sina Yara at Fushimi at sinugod si Kuro. Alam na ang mga salita lamang ay hindi makakalampas pinanggahasan niya silang lahat na lumapit sa kanya at kunin ito kung maaari mo. Samantala si Yashara kasama sina Nico at Seri ay dumiretso sa kwarto kung saan binabantayan ni Kusanagi si Ana. Tiniyak ni Ana sa kanya na ang grupo ni Yashara ay hindi ang kalaban kaya pinatahimik si Kusanagi. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono at tinanong ni Yashara si Kusanagi na sagutin. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang Gold King na humiling kay Kusanagi na ibigay ang telepono sa hanggal na si Yashara. Naging matandang magkaibigan ang dalawa noong magkasama silang magsagawa ng pananaliksik kaya humingi ng tulong si Yashara sa Gold King sa ilang bagay. Sa sandaling iyon katatapos lang mag-warm up ni Makoto at Monokita at nagpasya silang mag-away ng seryoso mula noon. Ang walang kulay na hari na naninirahan pa rin sa katawan ni Kyukiri ay nakaupong nanunood mula sa malayo upang makita kung paano lilipulin ng dalawa ang isa't isa. Natapos ni Yashara na ipaliwanag kung ano ang kailangan niya mula sa Gold King sinabing siya lang ang tunay na nakauunawa sa kanya at pagkatapos ay humiling ng susunod na hakbang para sa dalawang Vice Commander sina Kusanagi at Seri na bawiin ang kanilang mga tauhan at tumulong sa paglikas sa estudyante. Dahil ang target ng Colorless King ay ang hari kailangan nilang lumikas sa lalong madaling panahon. Sigurado si Yashara na ang kapangyarihan ng kalaban ay hindi limitado sa kanilang nakita. Biglang gumamit ng telepathy ang Colorless King para takutin ang lahat ng mga estudyante na aagawin niya ang kanilang mga katawan at kapangyarihan na napilitang sumagot si Yashara. He asked Nico to do him one favor. He wanted her to be the first member of his clan. Matagal nang isinasaalang-alang ni Nico ang kanyang sarili kay Yashara kaya agad siyang pumayag. Pinagsanib ng dalawa ang kanilang kapangyarihan para magpadala ng mensahe sa bawat estudyante. Nang lumitaw si Yashara lahat ng mga estudyante ay galit na galit sinisisi siya sa kanilang pagkakakulong dito. Ngunit ang ilan ay nakadama ng kakaibang pamilyar sa kanya kahit na hindi nila alam ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa kanila na hindi mahalaga kung alam nila kung sino siya ang mahalaga ay kilala niya at pinahahalagahan ang bawat isa sa kanila bilang mahalagang mga kaibigan na poprotektahan niya sila at ituro sa kanila ang daan palabas. Dahil dito mabilis na nahanap ni Yashara ang walang kulay na hari at nagpadala ng mensahe sa kanya isang hamon na makipagkita ng harapan at ayusin ito minsan at para sa lahat. Pagkatapos bumagsak si Nico dahil sa pagod na gumugol ng sobrang lakas. Ipinagkatiwala siya ni Yashara kay Ana at sa dalawang Vice Commander upang alagaan na swertehin sila bago umalis. Ang walang kulay na hari bagamat kinilig sa mga nangyari ay nanumbalik ang kanyang katahimikan naghihintay sa dalawang hari na tapusin ang isa't isa upang siya ay sumilip at nakawin ang kanilang mga katawan at kapangyarihan upang maging pinakamalakas na hari. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nabali habang si Kyukuri ay pilit na nagpupumiglas upang mabawi ang kanyang malay at humingi ng tulong. Ipinagpatuloy ni Makoto at Munakata ang kanilang tunggalian. Si Makoto bagamat nasugatan sa kamay ay kinutya si Munakata dahil sa pagiging masyadong mahina at kaawa-awa habang si Munakata ay sumagot na kung wala ang kanyang salamin ay hindi pa siya lumalaban ng buong lakas. Nagkamuhian pa rin ang dalawa tulad ng dati at lalong nag-away. Samantala sina Yara at Fushimi ang dalawang naka-standby ay hindi pa rin ma-overwhelm si Kuro ngunit ang marka sa katawan ni Yara ay nagsimulang mag-react ng malapit na si Makoto sa kanyang limitasyon. Ang dalawa ay dating magkaibigan na sumapi sa angkan ni Makoto ngunit ngayon ay nag-aaway na lamang sila sa halip na magkasabay na mag-away. Dumating ang isang kasama upang hilahin silang dalawa pabalik dahil ang karamihan sa kanilang panig ay umatras na. Iniligtas pa ng kasamang iyon ang taksil na si Fushimi at si Makoto mismo ay matagal nang tumigil sa pagmamalasakit sa kanyang pagkakanulo iyon mismo ang dahilan kung bakit umalis si Fushimi.
Pagkatapos ay dumating si Yashara upang hanapin si Kuro, sinabi sa kanya na oras na para harapin ang walang kulay na hari. Gustong malaman ni Kuro kung magtatagumpay ang plano at inamin ni Yashara na bahagi nito ang nakasalalay sa kanya. Nagreklamo si Kuro na kahit isang hari irresponsible pa rin si Yashara tulad ng dati. Pagkatapos lumuhad, naisip niyang papayag si Ikaiji na maglingkod siya sa ibang hari. Sinabi niya ang kanyang panunumpa kay Yashara na nangakong paglilingkuran siya hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi nagustuhan ni Yashara ang gayong matigas na formalidad sa mga kaibigan at sinabihan siyang tumayo. Nakita ng ikapitong hari sa sandaling ito na nanghina si Munakata, ngunit gusto niyang maghintay hanggang sa humina pa si Makoto bago siya sakupin at pagkatapos ay maaga niya rin si Munakata. At muli lumaban at sumigaw si Kokiri para humingi ng tulong mula sa loob ng kanyang inaangkin na katawan. Dumating sina Yashara at Kuro sa oras at hiniling na palayain niya ang katawan ni Kokiri. Nagpanggap siyang Kokiri at bumunot ng baril para palihim na barilin, ngunit may kalasag si Yashara kaya hindi siya nasaktan. Ang ikapitong hari ay naghagis ng isang bag ng mga flash grenade at sinubukang tumakas, ngunit hinabol siya ni Kuro na tumama sa kanya sa lupa. Sa pangalawang pagkakataon, binunot ni Kuro ang kanyang espada at ipinahayag na ang ikapitong hari ay isang taong hindi mapapatawad. Kahit gaano pa siya humingi ng awa at pagkatapos ay bumaling sa mga sumpa, ibinaba pa rin ni Kuro ang kanyang espada. Ang ikapitong hari ay lumingon kay Yashara at lumipad sa kanya upang angkinan siya. Akala niya ay naubos na siya, ngunit hindi na katulad ng dati si Yashara. Napagtanto niyang napakaraming beses nang nagmamay-ari ang ikapitong hari hanggang sa magulo ang kanyang pagkatao at hindi na niya maalala kung ano siya. Hinigop at pinigilan ni Yashara ang kaluluwa ng ikapitong hari. Pagkatapos pinagalitan siya ni Kuro dahil sa walang ingat na pag-arte na may mababang tsansa ng tagumpay. Hiniling ni Yashara kay Kuro na kunin si Kokiri habang sila ni Seri ang hahawak sa usapin ng dalawang hari, ngunit hindi ito pinayagan ni Kuro. Ngunit si Yashara ay immortal kaya siya ay magiging maayos at ang mga bagay sa pagitan ng mga hari ay dapat ayusin ng mga hari. Umalis si Kuro kasama si Kokiri. Si Yashara gayunpaman ay hindi mabuti dahil hindi niya alam kung hanggang kailan niya makokontrol ang ikapitong hari. Ayaw ni Yashara na ang dalawang hari dito ay mapunta sa katulad niya at ang gintong hari ng nakaraan ay nahati sa magkahiwalay na landas. Samantala lumikas na ang mga estudyante sa labas, hindi alam kung nasaan si Kokiri. May ilang naniniwala na kasama niya si Yashara kaya dapat ligtas siya. Bumalik sina Fushimi at Yata at galit na galit si Yata na naiwan ang kanilang amo. Ngunit dahil kahit si Ana ay walang magawa, maaari lamang nilang aipin ang kanilang pag-asa sa mga hari dahil ito ang unang pagkakataon na apat na hari ang lahat ay lumitaw sa labanan. Tumayo si Yashara sa pagitan ng dalawang hari at unti-unting inabutan ng ikapitong hari. Hiniling niya kay Makoto na mabilis na tapusin ang ikapitong hari dahil iyon ang gusto niyang gawin sa simula pa lang. Hindi pinalampas ni Makoto ang pagkakataon at tinamaan ng diretso si Yashara na nagpakawala ng napakalaking pagsabog ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng isang namamatay na hari ay sumabog ng napakalakas. Nakuha na ni Kuro si Kokiri. Naaalala pa rin niya si Kuro, ngunit hindi niya naalala si Yashara. Pakiramdam ni Kuro ay pinakamabuti para sa kanya sa ganoong paraan. Nawala si Yashara. Ang espada ni Makoto ay ganap na lumala na abot ang limitasyon nito at nabubulok. Humingi siya ng paumanhin sa labis na pag-abala kay Monokata. Nagpasya siyang sumuko at hayaang mahulog ang kanyang espada. Sa takot na magdudulot ito ng sakuna sa Kegatsu, sumugod si Monokata at winakasan ang buhay ni Makoto bago tumama sa lupa ang napakalaking espada. Sinabi ni Makoto ang kanyang huling mga salita kay Monokata at nais ding humingi ng tawad kay Ana dahil hindi na niya maipakita sa kanya ang kanyang magagandang kulay. Pagkatapos ng labanan, si Monokata lang ang bumalik. Natuwa ang angka ng blocking na nakaligtas si Monokata. Nahanap lang ni Nico at Kuro ang payong ni Yashara sa pinangyarihan. Niyakap ni Nico ang payong ni Yashara at umiyak. Lubhang nalungkot din si Kuro, ngunit kapwa naniniwala pa rin si Yashara na nabuhay dahil siya ang walang kamatayang haring pilak. Tuwang-tuwa sila na nagsilbi kay Yashara bilang kanyang mga retainer. Ang mga marka sa katawan ng mga miyembro ng angkan ni Makoto noon ay isa-isang lumutang na bumubuo ng magandang pulang kulay para masilayan ni Ana sa huling pagkakataon. Alam ni Fushimi na si Makoto ay isang tunay na hindi kapani-paniwalang hari.